Magnanakaw, hampas lupang walang utang na loob. Ang malutong na sigaw ni Victoria ay yumanig sa marangyang bulwagan. Habang basag ang tuhod ni Maria sa pagpupulot ng bubog, ang mga matang dati nangungutya ay biglang nanlaki sa takot. Isang matipunong lalaki ang nagbukas ng pinto, hawak ang katibayan ng kanilang pagbagsak. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sa pag-angat ng ulo ni Maria, tatapusin ba niya ang sumpa ng nakaraan? Wala kang silbi, Maria. Tandaan mo, kung hindi dahil sa amin, malamang ay namulubi na kayo ng nanay mo sa kalsada bago pa siya binawian ng buhay. Isang hamak na katulong ka lang na biniyayaan ng apelyido namin. Kaya huwag na huwag kang magkakamaling tanggihan ang utos ni Mama. Ang boses ni Victoria sa kabilang linya ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng maliit na silid. Walang bakas ng pagmamahal, walang puwang para sa pakikipagkapwa-tao. Ang bawat salita ay puno ng lason. Idinidiin ang bawat pantig upang masiguradong baon na baon ang hapdi sa damdamin ng kinakausap. Sa kabilang dako, dahan-dahang ibinaba ni Maria ang plansang hawak. Ang mainit na singaw nito ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang mga mata na kanina pa pilit na pinipigilan ang pagluha. Hawak niya ang lumang polo ni Dante, ang tanging maayos na damit ng kanyang asawa na maingat niyang nilalabhan at pinaplansa gabi-gabi. Habang minamaliit siya ng kanyang pinsan, ang tanging ginagawa ni Maria ay ang pag-aalay ng kanyang buong pagkatao para sa kaunting dignidad ng kanilang maliit na pamilya. Ang pag-ibig niya kay Dante, ang tanging bagay na malinis at buo sa gitna ng mundong pilit siyang dinudurog. Nanigas ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng hapagkainan. Naramdaman ni Maria ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod na nanunuot na sa kanyang mga buto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing sapat na ang 10 taong pagsisilbi ng walang bayad, ngunit ang tuyot niyang lalamunan ay tila nakakandado. Ang bawat alaala ng kanyang yumaong ina na inaruga sa ospital gamit ang pera ng pamilya ni Victoria ay tila isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang utang na loob na ito ay naging isang sumpa na hindi matapos-tapos. Narinig niya ang kaluskos ng pinto. Mabilis niyang pinahid ang isang patak ng luhang nakatakas sa kanyang pisngi bago pa man ito makita ng lalaking papasok. Inayos niya ang kanyang mukha. Pilit na ibinabalik ang banayad ng ngiti na siyang tanging kanlungan ni Dante mula sa malupit na mundo ng pagtatrabaho sa labas. Pumasok si Dante na bakas ang hapos sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid pa ng langis mula sa makina at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa gutom at puyat. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila naglaho ang bigat ng mundong pinapasan niya. Lumapit si Dante kay Maria at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Naamoy ni Maria ang pinaghalong pawis at pangarap sa damit ni Dante. Isang amoy na para sa kanya ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa mansyon ni na Victoria. Pagod ka ba, mahal? Bulong ni Maria habang hinahaplos ang magaspang na palad ng asawa. Kaya ko pa, Maria. Konting tiis na lang, mailalayo rin kita sa buhay na ito. Pangako, darating ang araw na hindi mo na kailangang yumuko sa kahit kanino. Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na nagpapakaba at nagpapakalma sa puso ni Maria ng sabay. Hindi alam ni Maria kung paano sasabihin kay Dante na muli siyang ipinatawag ni Tia Corazon para maging alipin sa darating na piging. Ayaw niyang dagdagan ang isipin ng asawa. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Dante, nadarama niya ang isang malalim na ugnayan na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Isang pag-ibig na tahimik, payapa, at handang magsakripisyo. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Nang makatulog na si Dante dahil sa matinding pagod, naupo si Maria sa tabi ng bintana.
Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng kagandahang hindi kayang nakawin ng kahirapan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyong tila isang malaking halimaw na naghihintay na lamunin siya muli. Hanggang kailan ba kailangang bayaran ng isang utang na hindi naman siya ang nanghiram? Hanggang kailan susukatin ang halaga ng kanyang pagkatao gamit ang mga baryang itinapon sa kanya noong siya ay bata pa? Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang wala pang kasagutan, ngunit nagdadala ng isang pangitain ng paparating na unos na babago sa kanilang mga buhay habang buhay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling nayanig sa pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, isang maikli ngunit mapang-aping utos mula sa kanyang tiya Corazon. Siguraduhin mong narito ka bago sumikat ang araw. Huwag kang magpapakita sa mga bisita na ganyan ang hitsura mo. Mag-ayos ka. At Maria, huwag na huwag mong sasabihin sa asawa mo ang tungkol dito kung ayaw mong mawalan siya ng trabaho sa construction site na pag-aari ng aming kaibigan. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binabasa ang banta. Hindi lang ang kanyang dangal ang nakataya, kundi pati na rin ang tanging kinabukasan na pilit na itinataguyod ni Dante. Napatingin siya sa natutulog na asawa, sa payapang mukha nito na walang kamalay-malay, sa sakripisyong gagawin niya sa mga susunod na oras. Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong alam niyang magdadala sa kanya sa gitna ng apoy. Ngunit gagawin niya para sa taong mahal niya. Hindi pa man sumisilip ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na yero ng kanilang maliit na tahanan, gising na ang diwa ni Maria. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay humahalik sa kanyang balat. Tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi na niya pagmamay-ari. Sa gitna ng madilim na kusina, tanging ang mahinang liwanag ng isang bumbilya ang nagsisilbing gabay niya. Maingat ang bawat galaw ni Maria. Ayaw niyang magising ang asawang si Dante na mahimbing pa ang tulog sa kabilang silid. Inihanda niya ang paboritong sinangag ni Dante. Ang amoy ng bawang na piniprito sa mainit na kawali ay pumupuno sa maliit na espasyo. Isang amoy ng pag-aaruga na tanging si Maria lamang ang nakapagbibigay. Sa bawat paghalo niya ng kanin, may kasamang dalangin na sana ay sapat na ang kanyang sakripisyo upang hindi na kailangang dumanas pa ng hirap ang asawa. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang lumang pluma. Sa ilalim ng malabo at dilaw na ilaw, isinulat niya ang kanyang mensahe. Mahal ko, maaga akong umalis para tulungan si Tia Corazon sa mansyon. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako bago ka dumating galing sa trabaho. May pagkain na sa mesa. Huwag mong kakalimutang kumain. Mahal na mahal kita. Ipinatong niya ang papel sa tabi ng tasa ni Dante. Bago dahan-dahang lumabas ng bahay, ang bawat hakbang niya palayo sa kanilang tahanan ay tila isang paglayas mula sa kaisa-isang lugar kung saan siya ay itinuturing na reyna, patungo sa lugar kung saan siya ay muling magiging isang aliping walang pangalan. Nang magising si Dante pagkalipas ng isang oras, ang init ng sinangag ay naroon pa rin. Ngunit ang lamig sa kabilang panig ng kama ay sapat na upang malaman niyang wala na ang kanyang asawa. Kinuha niya ang sulat ni Maria. Habang binabasa ang bawat salitang isinulat ng asawa, ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal, ay unti-unting nagbago. Ang kanyang panga ay naging ngit-ngit at ang kanyang mga kamao ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Alam ni Dante ang lahat. Alam niya ang bawat tawag ni Victoria, ang bawat pananakot ni Tia Corazon, at ang bawat luhang pilit na itinago ni Maria sa dilim. Sa loob ng maraming taon, nagtiis si Dante na magmukhang mahina at dukha sa paningin ng mundo. Lahat ng yun ay bahagi ng isang mas malaking plano. Tumayo siya
at naglakad patungo sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang kama. Mula roon, inilabas niya ang isang makabagong telepono na matagal na niyang itinatago. Isang tawag ang kanyang isinagawa. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang laborer sa construction site, kundi boses ng isang taong may kapangyarihang magpabagsak ng mga imperyo. Attorney Santos, ihanda mo ang lahat ng mga dokumento para sa pagbili ng mga utang ng mga De Vega. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang utang ni Victoria sa mga bangko. Ngayong gabi, sisiguraduhin nating wala na silang matataguan. Ang utos ni Dante sa kabilang linya. Ang lamig sa kanyang tinig ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ng sino mang makakarinig. Samantala, sa loob ng naglalakihang mga pader ng mansyon ng mga De Vega, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Isang pabangong hindi kayang takpan ang bulok na ugali ng mga nakatira rito. Si Maria ay nakaluhod sa gitna ng malawak na selyadong semento ng pasilyo. Kinukuskos ang bawat sulok na tila ba doon nakasalalay ang kanyang buhay. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na at ang kanyang mga palad ay namumula na dahil sa matapang na sabon na kanyang ginagamit. Ang bagal mo naman, Maria. Akala ko ba sanay ka sa trabahong ganito? O baka naman masyado ka nang naging kampante sa maliit ninyong barong-barong, kaya nakalimutan mo na kung paano magsilbi sa amin. Ang tinig ni Victoria ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig na may yelo. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang pinapanood ang naghihirap na pinsan. Pasensya na po, Ate Victoria. Tatapusin ko na po ito agad. Mahinang sagot ni Maria. Hindi tinitingnan ng pinsan. Pinilit niyang bilisan ang kanyang pagkuskos kahit na ang kanyang likod ay tila mababali na sa sobrang pagod. Ate, don't you dare call me ate in front of my guests later. Dito sa bahay na ito, ikaw ang katulong. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo nung bata ka pa. Kaya huwag kang mag-inarte na parang biktima ka rito. Dagdag ni Victoria. Sa isang mabilis at mapanait na galaw, ibinuhos niya ang hawak na tubig sa direksyon ni Maria. Ang malamig na tubig ay tumalsik sa mukha ni Maria. Bumasa sa kanyang lumang damit at humalo sa kanyang pawis. Hindi gumalaw si Maria. Hinayaan niyang tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata. Sa bawat patak na bumabagsak sa sahig, may isang bahagi ng kanyang loob na unti-unting namamatay, ngunit pinalalakas ng isang mitiin. Ang protektahan ang katahimikan ng buhay ni Dante. Linisin mo yan. Ayaw kong makakita ng kahit isang patak ng dumi kapag bumalik ako rito. Ani Victoria, bago tumalikod at pumasok sa kanyang silid, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas ay tila isang insulto sa kahirapan ni Maria. Nang makaalis si Victoria, dahan-dahang tumayo si Maria upang kumuha ng bagong basahan. Sa kanyang pagdaan sa tabi ng silid ni Victoria na naiwang bahagyang nakabukas, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng isang silyang naroon. Dahil sa takot na baka mapagbintangan siyang nag-iwan ng dumi, pumasok siya ng bahagya upang pulutin ito. Ngunit ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok nang makita kung ano ang kanyang napulot. Hindi ito dumi, isa itong maliit at lukot na papel, isang resibo mula sa isang kilalang sanglaan sa lungsod. Sa ilalim ng malalaking letra ng sanglaan, nakasulat ang pangalan ni Victoria De Vega at ang halaga ng isang alahas na isinangla, 5,000,000 piso. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binabasa ang petsa. Kahapon lang ito. Bakit kailangang magsangla ng ganito kalaking halaga ang isang Victoria De Vega na ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan? At bakit ang alahas na nakasaad sa resibo ay ang mismong perlas ng silangan, ang kwintas na pag-aari ng pamilya na ipinagmamalaki nilang pamana sa mga susunod na salinlahi?
Isang malakas na kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa katinoan ni Maria. Mabilis niyang itinago ang resibo sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok. Isang lihim ang hawak niya ngayon. Isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng tao sa loob ng mansyong ito. Ngunit sa kanyang paglingon, hindi niya inaasahang ang mga mata ni Tia Corazon ang sasalubong sa kanya mula sa pintuan, malamig at mapanuri. Ano ang itinatago mo sa iyong kamay, Maria? Ang boses ni Tia Corazon ay tila isang malamig na hanging umiihip mula sa isang madilim na kuweba. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng mapagpanggap na pagkalinga, ay naging matalas at mapanuri habang nakatitig sa nakakuyom na kamao ni Maria. Napalunok si Maria. Naramdaman niya ang magaspang na papel ng resibo na tila ba ay nag-aapoy sa loob ng kanyang palad. Wala po, Tia. Isang pirasong kalat lang po na napulot ko sa ilalim ng upuan. Pautal-utal niyang sagot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kapahamakan. Ngunit bago pa man makasagot si Tia Corazon, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok si Victoria na ang muka ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Maria. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa kaliwang pisngi ni Maria na nagdulot ng isang matinding hapdi at nagpatalsik sa kanya sa sahig. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Naramdaman ni Maria ang mabilis na pag-init ng kanyang pisngi at ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang panga. Ang resibo na hawak niya ay nahulog sa sahig, nakabukas at lantad sa paningin ng dalawang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis na pinulot ni Victoria ang papel. Nang mabasa niya ang nilalaman nito, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa puti ng takot hanggang sa itim ng puot. Magnanakaw, pakialamera, sigaw ni Victoria habang hinahawakan ng mahigpit ang resibo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pasukin ang silid ko at halukayin ang mga personal kong gamit? Hindi ko po sinasadya, Ate Victoria. Nakita ko lang po ito habang naglilinis ako. Pilit na paliwanag ni Maria habang nakahawak sa kanyang pisnging nanginginig. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng bumagsak, ngunit walang tunog ng paghikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ng sampal ay wala pa sa kalahati ng sakit ng huling sulyap ng kanyang dangal na unti-unting tinatapak-tapakan. Lumapit si Tia Corazon kay Maria. Hindi niya ito tinulungang tumayo. Sa halip, yumukod siya at bumulong sa taingan ng pamangkin, isang bulong na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Maria, nakakalimutan mo na ba kung sino kami? Nakakalimutan mo na ba ang mga gabing puyat kami sa ospital para sa nanay mo? Ang bawat sentimong ginastos namin para ilibing siya ng maayos? Ikaw ang utang, Maria. Ang buong pagkatao mo ay isang mahabang listahan ng utang na loob sa pamilyang ito. Pinigilan ni Maria ang kanyang hininga. Ang pangalan ng kanyang ina ay ginamit na naman bilang isang sandata upang patahimikin siya. Opo, Tia. Alam ko po. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Kung gayon, manahimik ka. Kalimutan mo ang nakita mo sa papel na ito kung ayaw mong singilin namin ang lahat ng utang mo sa isang bagsakan lang. At tandaan mo, isang salita mo lang kay Dante tungkol dito. Mawawalan siya ng kabuhayan sa isang kurap ng mata ko. Dagdag ni Tia Corazon bago tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang marangyang kasuotan. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ay bumalot sa buong mansyon. Ngunit ang loob ng bahay ay tila naging isang kaharian ng ginto dahil sa naglalakihang mga chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Nagsimulang dumating ang mga panauhin, mga taong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa kaysa sa buong buhay ni Maria. Ang tunog ng mga tawanan,
ang kalansing ng mga basong kristal, at ang malambot na musika ng biolin ay pumupuno sa hangin. Sa likod ng marangyang tagpong ito, sa madilim at mainit na kusina, nakatayo si Maria sa harap ng isang tumpok ng mga maruruming pinggan. Ang kanyang kaliwang pisngi ay namamaga pa rin, isang lihim na marka ng kanyang pagtitiis. Ang bawat plato na kanyang hinuhugasan ay tila isang alaala ng kanyang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa mansyon, isang makintab at itim na sedan ang matulin na bumabaybay sa kalsada. Hawak ni Dante ang manibela ng may matinding determinasyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksido na sadyang tinahi para sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mukha ay hindi na bakas ang anumang pagod. Tumingin si Dante sa kanyang relo. Malapit na ang takdang oras. Ang bawat sandali ng sulyap niya sa kalsada ay tila isang hakbang patungo sa pagliligtas kay Maria. Alam niya ang nangyayari sa loob ng mansyong yon. Nararamdaman ng kanyang puso ang bawat luhang ibinubuhos ng kanyang asawa sa mga sandaling iyon. Kaunting tiis na lang, Maria, bulong ni Dante sa hangin habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Ngayong gabi, ang lahat ng luha mo ay magiging mga perlas ng tagumpay. Sa loob ng mansyon, ang piging ay nasa rurok na ng kasiyahan. Si Victoria ay nakatayo sa gitna ng sulyap ng lahat, suot ang isang pulang gown na tila ba sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa isang mayamang negosyante, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang leeg. Doon sa bahaging dapat ay kinaroroonan ng kanyang pinakaiingatang hiyas. Isang matinding katahimikan ang biglang bumalot sa bulwagan nang ang boses ni Victoria ay bumasag sa musika, isang tinig na puno ng pekeng sindak at nakakalason na plano. Nawawala ang kwintas ng pamilya, sigaw ni Victoria. Ang kanyang daliri ay unti-unting itinuturo ang direksyon ng kusina. Nawawala ang perlas ng silangan at alam ko kung sino ang kumuha nito. Ang kanina'y masiglang tugtugin ng biolin ay biglang naputol, na tila ba isang marahas na kamay ang bumunot sa mga kwerdas nito. Ang bulwagan na puno ng halakhakan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Ang lahat ng mga panauhin ay tila naging mga estatwang ginto, nakatitig sa gitna ng silid kung saan nakatayo si Victoria. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pagkabalisa. "Lock the doors! Walang lalabas ng bahay na ito!" Ang boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan, puno ng awtoridad at nakakubling lason. Ang mga gwardiya sa pintuan ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng mabigat na kandado na sumasara ay umalingaungaw sa buong mansyon, tila isang hatol ng kamatayan para sa sinumang nasa loob. Sa gitna ng kaguluhan, si Maria ay dahan-dahang lumabas mula sa kusina. Bit-bit ang isang tray ng mga basong kristal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na nagningning ng mas maliwanag, na tila ba ayaw hayaang may anumang anino ang magtago. "The perlas ng silangan is gone. My family's legacy is missing." Muling sigaw ni Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba ay nahihirapang huminga. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid hanggang sa tumigil ang mga ito sa direksyon ni Maria na nakatayo sa gilid ng hagdanan. Siyasatin ang bawat isa, lalo na ang mga taong pabalik-balik sa mga pribadong silid. Utos ni Tia Corazon. Ang kanyang tinig ay mas malamig kaysa sa yelo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang pamangkin. Isang tinging puno ng babala na tila ba ay nagsasabing alam niya ang lihim na hawak ni Maria. Nagsimula ang paghalughog. Ang mga mararangyang gamit ng mga panauhin ay isa-isang sinuri. Ngunit ang bawat pag-iling ng mga gwardya
ay lalong nagpapabigat sa atmosfera. Ang hangin ay naging masikip, puno ng pagduda at pait. Si Maria ay nakatayo lamang sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang luma at susing na bag. Sa loob nito ay ang kanyang tanging kayamanan, isang maliit na lalagyan ng pagkain na puno ng malamig na kanin at ulam na itinabi niya para sa hapunan sana nila ni Dante. Wait, check her bag. That poor girl over there. Ang mapanait na tinig ng isang mayamang ginang ang nagtulak sa mga gwardya patungo kay Maria. Huwag po. Wala po akong kinuha. Ang baon ko lang po ang narito. Pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag na tila ba ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang dignidad, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa isang marahas na galaw, hinablot ng gwardya ang bag ni Maria. Ang mga gamit nito ay ibinuhos sa gitna ng makintab na sahig ng bulwagan. Ang maliit na lalagyan ng pagkain ay bumukas at ang ilang butil ng kanin ay humalo sa alikabok ng sahig. Isang larawan ng kahirapang, tila isang krimen sa paningin ng mga nakapaligid. Ngunit sa gitna ng mga butil ng kanin at ang susing na panyo ni Maria, may isang bagay na nagningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Isang kwintas na gawa sa mga puting perlas, kumikinang ng may kabanalang tila hindi nararapat sa kamay ng isang dukha. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Si Maria ay napaatras. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang kanyang buong mundo ay biglang bumagsak sa kanyang paanan. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Tumingin si Tia Corazon sa kwintas. Nakita niya ang bawat butil ng perlas at alam niya sa kanyang loob na ang kwintas na yon ay isang imitasyon lamang. Isang pekeng alahas na sadyang inilagay ni Victoria upang maging bitag. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Tia Corazon. Ang kanyang katahimikan ay isang tahimik na pagpili na isakripisyo ang sariling dugo para sa pansariling kaligtasan. Lumapit si Victoria kay Maria. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang nanginginig na pinsan. Ikaw, isang linta na nga, nagnanakaw pa. Ang sigaw ni Victoria ay puno ng puot, isang boses na sadyang idinisenyo upang durugin ang anumang natitirang lakas ni Maria. Inampon ka namin, pinakain, at biniyayaan ng aming pangalan, pero ito ang isasagot mo sa amin? Isang traidor, isang kriminal. Ang lahat ng mga mata ng mga panauhin ay nakatuon na ngayon kay Maria. Mga matang puno ng paghatol, pandidiri, at malisya. Sa gitna ng naglalakihang mansyon, si Maria ay naging pinakamaliit na nilalang, isang biktima ng isang larong hindi niya kailanman sinadyang salihan. Ang bawat sulyap ng mga mayayaman ay tila mga panaksak na bumabaon sa kanyang katauhan. Iniuukit ang salitang magnanakaw sa kanyang noo, habang ang kanyang sariling pamilya ay nakatayo lamang at pinapanood ang kanyang pagbagsak. Lumpo ang tinig ni Maria. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga tuyong abo na agad tinatangay ng hangin bago pa man makarating sa pandinig ng sinuman. Hindi po. Parang awa niyo na, Tia Ate Victoria. Hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw. Wala po akong alam sa kwintas na yan. Ngunit ang kanyang mga pakiusap ay tila mga patak ng ulan sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Walang nakikinig, walang nagmamalasakit. Ang mga mata ng mga panauhin ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinuhubaran siya ng huling hibla ng kanyang dignidad sa gitna ng marangyang bulwagan. Parang awa. Maria, ikaw ang walang awa. Ang boses ni Victoria ay bumasag muli sa katahimikan, puno ng mapanait na galit. Pinatira ka namin sa ilalim ng aming bubong, pinakain, at binigyan ng pagkakataong mamuhay ng marangal. Pero ang isusukli mo
ay ang pagnanakaw sa mismong pamilyang nagligtas sa iyo? Lumapit si Victoria sa kinaroroonan ni Maria sa sahig. Sa isang mapanghamak na galaw, itinuro niya ang maliit at gasgas na lalagyan ng pagkain ni Maria na nakatiwarik sa gitna ng makintab na tiles. Ang kanin na malamig at ang kapirasong ulam na maingat na inihanda ni Maria para sa hapunan nila ni Dante ay nakakalat na ngayon. Humalo sa alikabok at sa dumi ng mga sapatos ng mga mayayaman. Look at this. This is who you are, Maria. Isang hamak na dumi sa ilalim ng aming mga swelas, ani Victoria. Itinaas niya ang kanyang paa at sa harap ng lahat, marahas niyang tinapakan ang nakakalat na pagkain. Narinig ang tunog ng pagpisak ng plastik na lalagyan sa ilalim ng kanyang takong. Kasabay ng pagkadurog ng puso ni Maria. Napahagulhol si Maria. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa sakit na makitang ang pagkaing bunga ng pinagpaguran ni Dante ay tinatapak-tapakan ng ganoon na lamang. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Dante na pagod mula sa konstruksyon. Ang mga kamay nitong puno ng kalyo para lamang may maipakain sa kanya. Sa isang sandali ng kawalan ng malay, gumapang si Maria sa sahig. Sinubukan niyang pulutin ang mga butil ng kanin, pilit na inililigtas ang anumang natira sa sakripisyo ng kanyang asawa. Don't touch that! Madumi ka na nga. Mas pinagmumukha mo pang basura ang sarili mo. Sigaw ni Victoria habang itinutulak si Maria gamit ang kanyang sapatos. Napasubsob si Maria sa sahig. Ang kanyang mga palad ay naramdaman ang lamig ng semento at ang hapdi ng pagkakauntog. Ang mga tawanan at bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Poor girl. Nasa dugo na talaga nila ang pagiging magnanakaw. How ungrateful. Ang bawat salita ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging naiisip ni Maria ay ang mukha ni Dante. Si Dante ang kanyang lakas, ang kanyang tanging kakampi sa mundong ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang bulsa ng kanyang lumang saya. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono, isang maliit at dipindot na cellphone na gasgas na ang screen. Sa gitna ng kanyang mga luha, pilit niyang hinanap ang pangalan ni Dante. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang marinig ang boses nito bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Habang hinihintay ang pagsagot ng kabilang linya, isang anino ang tumakip sa liwanag na tumatama sa kanya. Inangat ni Maria ang kanyang paningin at nakita ang kanyang tiya Corazon na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskarang gawa sa bato, walang emosyon, walang awa. Tiya, tulungan niyo po ako. Sabihin niyo po sa kanila ang totoo. Pagmamakaawa ni Maria, ang kanyang boses ay halos mawala na sa sobrang paghikbi. Ngunit hindi kumilos si Tia Corazon para tulungan siyang tumayo. Sa halip, humakbang ito papalapit at tumayo sa pagitan ni Maria at ng mga gwardya. Ang kanyang tinig, nang muli itong magsalita, ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Maria sa buong buhay niya. Bayaran mo na ang utang na loob mo, Maria. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka ng mga pulis palabas ng bahay na ito. Ani Tia Corazon, ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apela. Umamin ka na sa harap ng lahat. Sabihin mong ikaw ang kumuha ng kwintas para sa asawa mong si Dante. Iligtas mo ang huling natitirang dangal ng pamilyang ito at baka sakaling hindi ko na ituloy ang demanda laban sa inyo. Napatigil ang mundo ni Maria. Ang telepono sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-vibrate. Sumagot na si Dante. Ngunit bago pa man niya mailapit ito sa kanyang tainga, ang lahat ng mata sa bulwagan ay nakatitig na sa kanya. Naghihintay sa isang pag-amin na wawasak sa kanyang buhay habang ang boses ni Dante ay mahinang naririnig mula sa kabilang linya, tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng katahimikan. Ang boses ni Dante ay mahinang umaalingaw-ngaw mula sa teleponong nakalapag sa sahig. Isang tinig na puno ng pag-aalala at pagmamahal
na tila ba ay nagmumula sa isang kabilang mundo. Maria? Maria, naririnig mo ba ako? Bakit hindi ka sumasagot? Nasaan ka? Ngunit si Maria ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Habang ang anino ni Tia Corazon ay patuloy na lumalamon sa kaisa-isang liwanag na natitira sa kanyang paligid. Dahan-dahang yumukod si Tia Corazon. Ang kanyang marangyang pabango ay humahalo sa amoy ng natapong pagkain sa sahig. Isang amoy ng kayamanang nakatapak sa kahirapan. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Maria. Ang kanyang bulong ay tila isang lasong unti-unting nanunuot sa bawat himaymay ng laman ng kanyang pamangkin. Isipin mo si Dante, Maria. Isang tawag ko lang sa may-ari ng construction site. Bukas na bukas din ay wala na siyang trabaho. Kakasuhan din namin siya bilang kasabwat mo. Gusto mo bang makita ang asawa mo sa loob ng rehas dahil sa katigasan ng ulo mo? Napapikit si Maria ng mariin. Ang bawat salita ni Tia Corazon ay tila isang mabigat na martilyo na dahan-dahang dinudurog ang kanyang puso. Titia, alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Alam niyo pong mahal ko ang pamilyang ito. Mahina niyang sagot. Ang kanyang tinig ay basag na at halos hindi na marinig. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Kung mahal mo kami, hindi mo kami bibigyan ng ganitong kahihiyan sa harap ng aming mga panauhin. Huwag kang magmalinis, Maria. Ang dugo ng nanay mo ay nananalaytay sa iyo. Isang dugong laging humihingi, laging umaasa at ngayon ay nagnanakaw pa. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang saksak sa gitna ng dibdib ni Maria. Naalala niya ang mga huruling sandali ng kanyang ina, ang mga luhang dumadaloy sa mga kulubot nitong pisngi habang nagpapasalamat kay Tia Corazon para sa mga gamot na ibinigay nito. Ang pasasalamat na yon ang naging pinakamabigat na krus na pinasa ni Maria sa loob ng maraming taon. Ang bawat butil ng gamot na ininom ng kanyang ina ay tila naging isang hibla ng tanikala na ngayon ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang leeg. Sige na, Maria. Sabihin mo na sa kanila. Sabihin mong ikaw ang kumuha. Sabihin mong kailangan nyo ng pera ni Dante. Kaya mo nagawa ito. Muling udyok ni Tia Corazon. Ang kanyang boses ay naging malambot na tila isang mapagkalingang ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang pakiramdam. Gagawin ko ang lahat para hindi ka makulong. Basta akuin mo lang ang kasalanang ito para matapos na ang lahat. Para sa pamilya, Maria. Para kay Dante. Tumingala si Maria. Ang bulwagan ay tila naging mas malaki at mas nakakatakot. Ang mga mukha ng mga panauhin ay naging mga malalabong anino ng paghatol. Naramdaman niya ang pait ng kanyang sariling laway habang lumulunok. Ang kanyang isipan ay puno ng linggatong. Kung aamin siya, mawawasak ang kanyang pangalan, ngunit maliligtas si Dante. Kung mananatili siyang tahimik, ang pamilyang ito ay hindi titigil hanggat hindi sila nadudurog na dalawa. Ang boses ni Dante sa telepono ay tumigil na sinundan ng isang mahabang katahimikan. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Maria ang huling piraso ng kanyang pag-asa na unti-unting kumakawala. Dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang bag, ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tabi, malamig at walang buhay. Ako. Ang simula ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Ang lahat ng tao sa bulwagan ay tila huminto sa paghinga, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kanyang mga labi. Ang mga gwardya ay humakbang papalapit. Handa nang dakpin ang babaeng sa wakas ay susuko na sa bigat ng mundong ipinapasan sa kanya. Binuksan ni Maria ang kanyang bibig upang bitawan ang kasinungalingang wawasak sa kanyang pagkatao. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng liwanag sa mansyon ay tila naglaho sa paningin ni Maria dahil sa isang malaking anino
na biglang humarang sa gitna ng pintuan. Isang mahaba at madilim na anino ng isang tao ang dahan-dahang pumasok sa loob ng bulwagan. Inuukit ang isang figura ng kapangyarihang hindi pa kailanman nakikita sa bahay na yon. Ako po ang muling subok ni Maria, ngunit ang kanyang tinig ay nabaon sa isang biglaang tunog ng malakas na pagbukas ng pinto na tila ba ang buong mansyon ay nayanig sa pundasyon nito. Ang malamig na hangin galing sa labas ay humagupit sa loob ng mainit na bulwagan, nagdadala ng isang presensyang nagpatahimik sa bawat bulungan at bawat tawa ng mga nasa loob. Naniga si Maria sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa figurang papalapit. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi inaasahan ng sinuman. Ang lason sa kanyang puso ay tila biglang natunaw, napalitan ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang paghalo-halo ng takot, gulat, at isang munting kislap ng pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ang marahas na pagtama ng dalawang malalaking pinto sa pader ay naging sanhi ng isang pagyanig na tila ba bumasag sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa mansyon. Ang hanging pumasok mula sa labas ay hindi lamang malamig. Ito ay puno ng isang awtoridad na nagpatahimik sa bawat bulungan ng mga panauhin. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, ang bulto ng isang lalaki ay dahan-dahang humakbang papasok. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maria. Hindi ito ang Dante na kilala ng lahat. Wala ang mga mantsa ng langis sa kanyang mga kamay, wala ang pagod sa kanyang mga mata, at wala ang kupas na damit ng isang laborer. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay nakasuot ng isang tuxedo na tila ba sadyang nilikha para sa isang hari. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay seryoso, at puno ng kapangyarihang hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang mga panauhing kanina ay nagtatawanan, ay tila mga tuyong dahon na dahan-dahang dinala ng hangin sa gilid upang bigyan siya ng daan. Tila ang dagat na hinawi para sa isang hari. Ang mga tao ay kusang lumayo habang naglalakad si Dante patungo sa gitna ng bulwagan. Hindi niya tiningnan ang mga mamahaling palamuti, hindi niya pinansin ang mga mapanuring mata ng mga negosyante. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa isang direksyon, kay Maria na nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang kanyang nadurog na dangal. Dante, ang boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan, isang tinig na puno ng gulat na hinaluan ng kanyang likas na kayabangan. Dante, ang driver na pinalayas namin sa kalsada. How dare you walk into my house looking like that? Guard, get this trash out of here. Ngunit hindi tumigil si Dante. Hindi niya man lang binalingan ng tingin si Victoria, na tila ba ang babaeng ito ay isang langaw na hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Pagdating niya sa harap ni Maria, ang kanyang malamig na anyo ay biglang natunaw. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang binti sa harap ng kanyang asawa, isang pagluhod na hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagsamba at pangangalaga. Patawad, mahal ko, huli ako, bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay malalim at banayad, punong-puno ng pagsisisi na tila ba ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maria ay isang sugat sa kanyang sariling kaluluwa. Hinubad ni Dante ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Maria. Ang init ng tela at ang amoy ni Dante ay tila isang baluti na nagligtas kay Maria mula sa lamig ng mundong kumukutya sa kanya. Sa gitna ng lahat ng mararangyang tao sa paligid, ang paghaplos ni Dante sa buhok ni Maria ay naging pinakamahalagang hiyas sa loob ng mansyon. Dahan-dahan niyang pinahid ang mga luha sa pisngi ni Maria gamit ang kanyang hinlalaki. Ang bawat haplos ay tila isang pangako ng paghilom. Tumayo ka na, Maria.
Hindi ka nararapat na lumuhod sa harap ng mga taong ito, ani Dante, habang inaalalayan ng asawa na tumayo ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Maria na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang lakas habang nakahawak sa matipunong braso ng kanyang asawa. Tumayo si Dante ng tuwid at hinarap si Victoria at Tia Corazon. Ang kanyang mga mata, na kanina ay punong-puno ng pagmamahal para kay Maria, ay naging kasing talim na ng isang labaha. Isang nakakapanindig balahibong aura ang bumalot sa kanya na nagpaurong kay Victoria ng ilang hakbang. Sa likuran ni Dante, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maayos na suit. Bitbit ang isang pulang folder na tila ba naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ng lahat. Security! Ano pang hinihintay ninyo? Kaladkarin niyo ang mag-asawang ito palabas. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay tumataas na sa nervyos. This is my house. I am the owner here. Nagmadaling lumapit ang 4 na malalaking gwardiya ng mansyon. Ngunit sa halip na hawakan si Dante, ang mga ito ay sabay-sabay na huminto sa harap niya. Sa harap ng gulat ng mga panauhin at nang namumutlang si Victoria, ang mga gwardiya ay sabay-sabay na yumukod ng malalim kay Dante. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding respeto at takot. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang lahat ay nakatitig sa mga gwardyang tumangging sumunod sa utos ni Victoria. Si Tia Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa kanyang dating draper na ngayon ay tila may hawak ng bawat hininga sa loob ng bahay na yon. Isang katanungang hindi masagot-sagot ang gumugulo sa isipan ng lahat. Sino ba talaga ang lalaking ito na ang simpleng presensya ay sapat na upang pasukuin ang mga bantay ng mansyon? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa natitirang tapang ni Victoria. Ang mga gwardyang nakayuko sa harap ni Dante ay tila mga aninong nagpapatunay na ang kapangyarihan sa loob ng mansyong ito ay tuluyan ng lumipat ng kamay. Ang mukha ni Victoria ay naging kasing puti ng mga perlas na kanina lamang ay ipinangbibintang niya kay Maria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang pilit niyang itinatanggi sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Tumayo kayo. Ako ang nagpapasweldo sa inyo. Ang sigaw ni Victoria ay basag na. Isang desperadong tinig na tila ba ay nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan. Humakbang siya papalapit sa mga gwardya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinihila ang mga ito. Ngunit nanatiling nakayuko ang mga lalaki. Tila ba ang tinig ni Dante ang kaisa-isang batas na kanilang sinusunod. Dahan-dahang ibinaling ni Dante ang kanyang tingin kay Victoria. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malamig at nakakapangilabot na kawalan ng pakiramdam. Nagkakamali ka, Victoria, ani Dante. Ang kanyang boses ay kalmado. Bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na tumatama sa mainit na balat. Hindi ikaw ang nagpapasweldo sa kanila. Simula nang ideklara ng bangko ang pagkalugi ng inyong kumpanya, 3 buwan na ang nakalilipas. Ang bawat hininga ng mansyong ito ay pag-aari na ng kumpanyang kinakatawan ko. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sentro ng usapan ay hindi na ang pagnanakaw ni Maria, kundi ang pagbagsak ng imperyo ng mga De Vega. Si Tia Corazon ay napahawak sa sandalan ng isang silya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang nakatingin sa kanyang dating draper. Ang bawat sentimo ng kanilang kayamanan, ang bawat pader ng mansyong yon, ay tila ba ay unting naglalaho sa kanyang paningin. Lumapit ang lalaking nakasuot ng suit kay Dante at iniabot ang pulang folder. Binuksan ito ni Dante ng walang pagmamadali. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay tila ba ay isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan.
Golden Horizon Investments. Iyan ang pangalan ng kumpanyang bumili sa lahat ng inyong mga utang, Victoria. At ako ang tumatayong Chief Executive Officer nito. Lahat ng inyong mga ari-arian, ang kumpanya, ang mga lupain sa probinsya, at maging ang mansyong ito, ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Kasalanan ito ng asawa mo. Pinagnakawan niyo kami. Pilit na pag-atake ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng mali siya habang itinuturo ang nananahimik na si Maria. Ginamit mo ang pera namin para magpanggap na mayaman ka. Isang driver ka lang, Dante. Isang hamak na utusan. Sa gitna ng mga huling banat ni Victoria, naramdaman ni Dante ang maliliit na daliri ni Maria na humahawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad ng kanyang asawa ay tila isang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Napatingin si Dante kay Maria. Nakita niya ang mga bakas ng kalyo sa mga kamay nito, ang mga markang bunga ng pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hinigpitan ni Dante ang hawak sa kamay ni Maria. Ang kanyang magaspang na palad ay naging proteksyon laban sa lahat ng pananakit ng mundo. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang tagumpay ay walang halaga kung wala ang babaeng kaisa-isa niyang mahal sa kanyang tabi. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng asawa ko sa iyong mga kasinungalingan, Victoria. Ang babala ni Dante, ang kanyang tinig, ay mas lalong naging mababa at mapanganib. Ang totoong magnanakaw dito ay ang taong handang isangla ang dangal ng sarili niyang pamilya para lamang pagtakpan ang kanyang sariling mga pagkakamali. Mula sa bulsa ng kanyang taksido, dahan-dahang inilabas ni Dante ang isang maliit na piraso ng papel, ang orihinal na resibo mula sa sanglaan na pinulot ni Maria kaninang umaga. Itinaas niya ito upang makita ng lahat ng mga panauhin. Ang bawat letra at pirma roon ay malinaw na nagpapatotoo sa isang lihim na matagal nang itinatago ni Victoria. Ang perlas ng silangan ay hindi nawala, Victoria. Ito ay isinangla mo kahapon para bayaran ang iyong mga utang sa sugal at ang mga luho mong hindi mo na kayang tustusan, ani Dante. Ang bawat salita ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa bawat hibla ng kasinungalingan ni Victoria. At ang kwintas na nakuha ninyo sa bag ni Maria, isang imitasyon lamang iyon na sadyang inilagay ninyo doon upang magkaroon kayo ng biktima. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga mata ni Victoria ay nanginginig habang nakatingin sa resibong hawak ni Dante. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang kayabangan, ay tila ba ay biglang naglaho ng parang bula. Isang katanungan ang biglang lumitaw sa isipan ng bawat isa. Ano ang gagawin ni Victoria ngayong ang kanyang sariling kasalanan ay lantad na sa harap ng lahat? Ang boses ni Dante ay hindi man lang nanginig habang binabasa niya ang bawat detalye sa piraso ng papel na hawak niya. Pangalan ng nagsangla, Victoria de Vega, PETSA. Kahapon 4 ng hapon. Halaga, 5 milyong piso. Bagay na isinangla. Isang kwintas na gawa sa mga natural na perlas na may disenyong antigo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng martilyo na unti-unting ginigiba ang bawat pader ng kasinungalingang itinayo ni Victoria sa loob ng maraming taon. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang biglang kumawala mula sa isa sa mga mayamang panauhin na kanina lamang ay nakikisimpatya kay Victoria. Ang tunog ng tawang iyon ay tila isang hudyat. Sa isang iglap, ang mga bulong-bulungan ng pandidiri ay bumaling na kay Victoria. Ang mga matang kanina ay puno ng hatol para kay Maria ay naging mga salamin na ngayon ng pagkadiri para sa babaeng nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang hiya, ang pinakaiingatang kayamanan ng mga De Vega ay dahan-dahang naglalaho na tila ba isang usok na tinatangay ng hangin. So all this time, she was just putting on a show. Bulong ng isang donya habang paypay ang kanyang sarili nang mabilis. Imagine, blaming your own cousin just to hide your bankruptcy.
How cheap! Ang bawat salitang ito ay tila mga panaksak na bumabaon sa balat ni Victoria. Ang kanyang mukha ay hindi na lamang namumutla. Ito ay naging kasing kulay na ng abo, tuyot at walang buhay. No, that's a lie. Pepeke ang papel na yan. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang rimas na hindi natugma sa musika. Sinubukan niyang lapitan si Dante upang hablutin ang resibo, ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga gwardyang kanina ay kanyang pinag-uutusan ay humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay nananatiling walang emosyon, isang pader ng katotohanang hindi na niya kayang tibagin. Humarap si Dante sa lahat ng mga panauhin. Ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag. Dahil sa hindi pagbabayad ng inyong mga utang sa takdang panahon at dahil sa paglabag sa mga kasunduan ng inyong mga kumpanya, ipinapahayag ko na ang lahat ng mga ari-ariang ito ay nasa ilalim na ng aking ganap na kontrol at simula sa gabing ito, wala na kayong karapatang manatili sa mansyong ito. Isang tunog ng pagbagsak ang bumasag sa katahimikan. Si Tia Corazon ay tuluyang nanghina at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang mga balat kayo, ay tila ba ay biglang naglaho ng parang bula. Ang pamilyang De Vega, na dati tinitingala bilang mga hari at reyna ng kanilang lungsod, ay naging mga pulubi na ngayon sa loob ng kanilang sariling pamamahay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Maria ay nananatiling nakatayo sa tabi ni Dante. Nakikita niya ang bawat pagbagsak ng mga luha ni Victoria. Nakikita niya ang bawat panginginig ng katawan ng kanyang Tia Corazon. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling mapagtanto niyang ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa katotohanang hinding-hindi kayang itago ng dilim. Ngunit sa halip na tuwa, isang malalim na lungkot ang naramdaman ni Maria. Lungkot para sa mga taong piniling mabulag ng ningning ng kayamanan hanggang sa mawala ang kanilang sariling kaluluwa. Maria, Maria, parang awa mo na. Ang boses ni Victoria ay naging isang pagsamo na halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, sa gitna ng marangyang bulwagan na dati niyang pinaghaharian, si Victoria ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Maria. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Maria. Ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng mga mantsa sa makintab na sahig. Ang lahat ay napatigil. Ang imahe ni Victoria De Vega na nakaluhod sa harap ng kanyang katulong na pinsan ay isang eksenang hinding-hindi makakalimutan ng sinumang nakakita. Ang bawat sulyap ng mga panauhin ay tila mga hatol na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang kayabangan ay wala ng halaga. Ang katanungan ngayon ay nananatili sa bawat isipan. Hahayaan ba ni Maria na mabulok sa kahihiyan ang mga taong dumurol sa kanya? O mananaig pa rin ang puso ng isang babaeng marunong magmahal sa kabila ng lahat ng sakit? Sa gitna ng naghihiyawang mga panauhin at ng humahangos na pagsamo ni Victoria sa kanyang paanan, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang bigat ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Tumingin siya sa kanyang pinsan, ang babaeng dati tinitingala niya bilang reyna ng kagandahan at yaman, na ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, nakaluhod sa dumi ng sahig at nagmamakaawa para sa isang bagay na hindi kailanman nito ibinigay kay Maria. Ang awa. Hindi nakaramdam ng katuwaan si Maria. Sa halip, isang malalim na pagbaliktad ng sikmura ang naramdaman niya sa bawat hikbi ni Victoria. Ito ang kinalabasan ng puot, ang dulo ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng panlalamang sa kapwa. Huwag mo siyang hawakan, Victoria. Ang tinig ni Dante ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baliin. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Victoria
mula sa laylayan ng damit ni Maria na tila ba ang mga daliri ng pinsan ay isang lason na hindi dapat dumapos sa kanyang asawa. Sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, binuhat ni Dante si Maria. Isang pagbuhat na tila ba ang asawa niya ang kaisa-isang kayamanan sa buong mundo na dapat ingatan mula sa putik ng paligid. Habang naglalakad si Dante palabas ng bulwagan, ang mga tao ay muling dumanas ng katahimikan. Ang bawat hakbang ni Dante ay tila isang pagtapos sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Nang marating nila ang labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humagupit sa mukha ni Maria na tila ba ay ginisising siya mula sa isang masamang panaginip. Isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay sa kanila. Ang pintuan nito ay bukas na tila ba ay isang bukana patungo sa bagong mundo. Sa loob ng sasakyan, ang bawat tunog ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaalang nais ng kalimutan ni Maria. Nanatiling tahimik si Dante. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang paningin ay madalas na sumusulyap sa asawang nakasandal sa upuan. Ang mga luha ni Maria na kanina'y pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahan ng pumatak, bumabasa sa mamahaling tela ng jacket ni Dante na suot-suot niya. Walang hikbi, walang sigaw, tanging ang tahimik na pagdaloy ng sakit na sa loob ng maraming taon ay kailangang itago sa ilalim ng ngiti. Patawad, Maria. Bulong ni Dante sa gitna ng katahimikan. Ang boses niya ay basag, puno ng dusa na hindi kayang itago ng kanyang bagong kapangyarihan. Patawad kung kailangan ko pang maglihim. Gusto ko lang na sa sandaling malaman mo ang totoo. Wala na silang magagawa para saktan ka muli. Gusto kong ibigay sa iyo ang isang mundong hindi mo kailangang matakot na mawalan ng dignidad. Dante, ang tanging nasambit ni Maria, ang bawat salita ni Dante ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang puso. Hindi siya galit sa paglilihim ng asawa. Alam niyang ang bawat pawis at dugo na ibinuhos ni Dante ay para sa kanya. Ang sakit na nararamdaman niya ay ang pagkaalam na ang pamilyang kanyang pinaglingkuran ay handa siyang itapon sa apoy para lamang sa sariling kapakanan. Nang makarating sila sa kanilang maliit na bahay, ang bahay na dati tinatawag ni Victoria na barong-barong, naramdaman ni Maria ang isang init na hindi kayang ibigay ng mansyon. Sa loob ng kanilang munting tahanan, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanilang pagsisikap, dahan-dahang inupo ni Dante si Maria sa kanilang lumang silya. Kumuha si Dante ng isang palanggana ng mainit na tubig at isang malinis na tela. Dito naganap ang kanilang golden moment, isang sandaling mas mahalaga pa sa anumang pirma sa kontrata. Lumuhod si Dante sa harap ni Maria, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa wagas na pag-ibig. Dahan-dahan niyang hinubad ang sapatos ni Maria at sinimulang linisin ang mga sugat sa tuhod nito mula sa pagkakasubsob sa mansyon. Ang bawat haplos ng mainit na tela sa balat ni Maria ay tila isang gamot na uent-unting nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Dante, hindi mo kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Maria. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Dante. Kailangan ko, Maria, dahil sa loob ng maraming taon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon, hayaan mo namang ako ang magsilbi sa iyo, sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bumbilya. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay muling nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Isang pangako na kahit gaano pa kalaki ang yaman na kanilang nakamit, ang kanilang pag-ibig ay mananatiling simple at totoo. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, isang bagong katanungan ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Maria habang nakatingin sa labas ng kanilang bintana. Ang bukas ay puno ng mga posibilidad, ngunit paano niya haharapin ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang dugo? Ngayong ang lahat ay nagbago na, ang katanungan ay nananatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng orasan
na tila ba ay nagbibilang ng mga sandali bago ang huling pagtutuos. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa bintana ng kanilang silid, hindi ang ingay ng lungsod ang gumising kay Maria, kundi ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Nakahiga siya sa braso ni Dante. Ang init ng katawan ng asawa ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang bagyo. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa salamin. Doon, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mga pasa sa kanyang braso ay nagsisimula ng magkulay ube at ang pamamaga sa kanyang pisngi ay tila isang paalala ng huling sampal ng kahapon. Ngunit sa likod ng mga sugat na ito, may isang bagong ningning sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Maria na laging nakayuko. Siya na ang Maria na marunong nang tumingin ng diretso sa katotohanan. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, nakapatong ang isang pulang folder. Alam ni Maria ang laman nito, ang titulo ng mansyon ng mga De Vega at ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na sila na ang may-ari ng bawat hibla ng yaman ni na Victoria. Hinawakan ni Maria ang folder, ang magaspang na balat nito ay tila nag-aapoy sa kanyang mga daliri. Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Dante, ang kapangyarihang maghiganti o magpatawad. Isang mabigat na desisyon ang kailangang gawin. Isang desisyong hindi lamang magbabago sa buhay ng kanyang mga kaanak, kundi pati na rin sa katahimikan ng kanyang sariling kaluluwa. Handa ka na ba, Maria? Ang boses ni Dante ay banayad habang lumalapit siya sa asawa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumatong sa mga balikat ni Maria. Kailangan ko itong gawin, Dante, para matapos na ang lahat, sagot ni Maria. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Ang biyahe, bidama. Ang biyahe patungo sa mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang kalsadang dati tinatahak ni Maria ng may takot at pagmamadali ay tila naging isang mahabang pasilyo patungo sa kanyang nakaraan. Nang makarating sila sa harap ng malalaking pintuan ng dinho, ang lahat ay nagbago na. Wala ng mga panauhin, wala ng musika, at wala ng mga guwardyang nakatayo ng tuwid. Ang mansyon ay tila isang naghihingalong higante, madilim at puno ng mga anino ng nakaraan. Ang mga tauhan ni Dante ay abala sa paglalagay ng mga selyo sa bawat pinto. Isang senyales na ang bawat sulok ng bahay na yon ay hindi na pag-aari ng mga De Vega. Pagpasok ni Maria sa loob, ang amoy ng luma at alikabok ay sumalubong sa kanya. Doon sa bakdem ng hagdanan, nakita niya si Tia Corazon. Ang matanda ay tila lumiit, ang kanyang marangyang damit ay lukot-lukot na, at ang kanyang mga mata ay walang ningning habang nakatitig sa sahig. Hawak-hawak niya ang isang lumang litrato ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa sa larawan. Sa kabilang sulok, nakita ni Maria si Victoria. Ang pinsang dati puno ng kayabangan ay nakaupo lamang sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng matinding takot. Tila isang hayop na nasok sa isang bitag. Lumapit si Maria sa kanyang Tia Corazon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Nang marinig ng matanda ang paglapit ni Maria, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Wala na ang mapangaping boses, wala na ang gaslighting, tanging ang isang amoy ng pagsisisi at pagod ang natira sa matanda. Maria. Ang tanging nasambit ni Tia Corazon, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Narito ka ba para panoorin ang aming katapusan? Narito ka ba para bawiin ang lahat ng sakit na ibinigay namin sa'yo? Ito ang golden moment ni Maria. Ang sandaling ang bawat uyam at bawat sampal ng nakaraan ay nagtagpo sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang kanyang ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang lahat ng pagkakamali, ang lahat ng pait,
at ang lahat ng utang na loob na ginamit na sandata laban sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria na ang kanyang puso ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na awa para sa mga taong naging bilanggo ng kanilang sariling kayabangan. Hindi ako narito para maghiganti, tiya, ani Maria. Ang kanyang boses ay naging malakas at puno ng dignidad na nagpatahimik sa buong silid. Narito ako para tapusin ang sumpa ng nakaraan. Dahan-dahang kinuha ni Maria ang mga dokumento mula sa loob ng folder. Ang tunog ng papel na kinakalos sa gitna ng katahimikan ay tila isang matalim na hiyaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang mga kamay, naghihintay sa hatol na babago sa kanilang kapalaran. Ang katanungan ngayon ay nananatili sa bawat isipan. Muli bang magiging mahina si Maria sa harap ng kanyang kaanak? O ito na ang simula ng kanyang tunay na paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan? Sa harap ng nanginginig na si Tia Corazon at ng nagdidilim na paningin ni Victoria, dahan-dahang itinaas ni Maria ang mga papel. Sa isang mabilis at diamantikong galaw, ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat piraso ng dokumento ay dahan-dahang nahulog sa sahig, na tila ba mga talulot ng isang bulaklak na dahan-dahang nalalanta. Ang bawat piraso ng napunit na papel ay dahan-dahang naglulutangan sa hangin, tila mga puting talulot ng bulaklak na dahan-dahang bumabagsak sa maduming sahig ng mansyon. Sa bawat tunog ng pagbagsak ng mga ito, tila may isang mabigat na pasanin na unti-unting nababawasan sa balikat ni Maria. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing lalim ng isang balon. Tanging ang mahinang paghikbi ni Tia Corazon at ang mabilis na paghinga ni Victoria ang maririnig sa gitna ng kawalan. Bakit, Maria? Bakit mo ginawa iyon? Ang boses ni Victoria ay basag na, puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na takot. Nakatitig siya sa mga pira-pirasong dokumentong dati sumisimbolo sa kanilang yaman, na ngayon ay wala ng halaga kundi mga kalat sa sahig. Gusto mo ba kaming magmakaawa ng mas matindi? Gusto mo bang makita kaming mamatay sa gutom? Humarap si Maria sa kanyang pinsan. Walang bahid ng galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kapayapaan na tila ba ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi, Victoria. Hindi ko kailangan ang inyong pagsusumamo. Hindi ko kailangan ang inyong pagkawasak para maramdaman kong ako ay buo na. Lumapit si Maria kay Tia Corazon na nananatiling nakaupo sa semento. Yakap ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang yumukod upang maging kapantay ang paningin ng kanyang di. Ibinabalik ko sa inyo ang bahay na ito, Tia. Hindi dahil sa kailangan ko pang bayaran ng aking utang na loob. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa aking ina ay matagal ko nang nabayaran ng aking mga luha, ng aking pagod, at ng bawat gabing hinayaan ninyong matulog ako ng gutom habang kayo ay nagpapakasasa sa marangyang pagkain. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang malumanay, ngunit matalim na haplos sa konsensya ni Tia Corazon. Napayuko ang matanda, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng pamangking dati ay itinuturing niyang isang hamak na dumi sa kanyang pamamahay. Pinapatawad ko na kayo. Pagpapatuloy ni Maria, ang kanyang boses ay naging malakas at puno ng awtoridad. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Mula sa araw na ito, malaya na ako. Malaya na ako sa inyong mga banta, malaya na ako sa inyong mga pangungutya, at malaya na ako sa anino ng mansyong ito. Dito naganap ang golden moment ng paglaya. Isang sandali kung saan ang bawat pader ng mansyon ay tila nawalan ng bigat. Tumayo si Maria ng tuwid, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na mas makinang pa sa anumang chandelier sa loob ng bahay. Tumingin siya kay Dante na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang asawa ay nakangiti ng may matinding pagmamalaki at paghanga. Sa sandaling iyon, alam ni Maria
na ang tunay na yaman ay hindi ang mga titulo ng lupa, kundi ang pag-ibig ng taong handang tumayo sa tabi mo kahit sa gitna ng unos. Ibinabalik ko ang bahay na ito sa inyo, ngunit ang Maria na kilala ninyo ay patay na. Ani Maria bago tumalikod. Huwag na huwag ninyo na kaming tatawagan muli. Huwag na huwag ninyo na kaming hahanapin. Ang bawat hibla ng ating ugnayan ay tuluyan ko ng pinutol kasama ng mga papel na yon. Habang naglalakad si Maria palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang bawat hakbang niya na tila ba ay nag-iiwan ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya binalikan ng tingin ang naghihingalong bahay. Hindi niya pinakinggan ang huling pagsigaw ni Victoria. Nang marating nila ang labas, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha. Isang mainit at mapagpalayang liwanag na tila ba ay nagpapatiwasay sa lahat ng kanyang mga sugat. Sumakay si Maria sa sasakyan, kinuha ni Dante ang kanyang kamay at dahan-dahan itong hinagkan. Handa ka na bang magsimula ng bago, Maria? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pangarap para sa kanilang dalawa. Higit pa sa handa, Dante. Sagot ni Maria habang nakatingin sa kalsadang nasa harap nila. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, isang ring ng telepono ang bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero mula sa ibang bansa ang lumitaw sa screen ni Dante. Attorney, it's about the expansion in Europe. Everything is set for the move. Ang boses ng isang banyaga ang narinig mula sa speaker ng sasakyan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Isang bagong pinto ang muling bumubukas, ngunit kaakibat nito ay ang katotohanang kailangan nilang iwan ang lahat ng kanilang kinagisnan upang tuluyang makalaya sa mga aninong pilit pa ring humahabol sa kanila. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaalang nais ng ibaon ni Maria sa limot. Sa baybayin ng isang tahimik na bayan sa Batangas, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na karagatan, doon natagpuan ng mag-asawa ang katahimikang matagal na nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Wala na ang naglalakihang mga pader ng mansyon, wala na ang ingay ng mga mapanuring tao, at wala na ang amoy ng lason na dulot ng huwad na yaman. Isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na may puting bakod ang naging bagong kanlungan nila. Sa harap nito ay isang munting tindahan ng mga tinapay at kakanin na may karatula sa itaas. Ang pangarap ni Maria. Ang bawat tinapay na ginagawa ni Maria ay hindi lamang gawa sa harina at asukal, kundi puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang bawat masarap na amoy ng pandesal sa madaling araw ay tila isang panalangin na natupad. Mahal, napapadami na naman yata ang luto mo na ngayon. Ang boses ni Dante ay puno ng lambing habang pumasok siya sa kusina. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at shorts, malayo sa mga taksido na ginagamit niya sa kanyang mga pagpupulong sa lungsod. Lumapit siya kay Maria at dahan-dahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ipinatong ni Dante ang kanyang baba. Sa balikat ng asawa, ninanamnam ang amoy ng harina at ang bango ng buhok ni Maria. Marami kasing nag-order para sa fiesta sa kabilang barangay, Dante. Nakangiting sagot ni Maria habang hindi tinitigilan ang pagmamasa ng kwarta. Ayaw kong mabigo sila. Alam mo namang ito na ang buhay ko ngayon. Hinarap ni Dante si Maria at dahan-dahang pinahid ang kaunting harina sa dulo ng ilong nito gamit ang kanyang daliri. Nagkatitigan sila ng matagal. Ang bawat sulyap ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa gitna ng init ng kusina, naramdaman ni Maria ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Hinalikan ni Dante si Maria sa noo, isang mahaba at madamdaming halik na tila ba ay nagbubura sa bawat pait na dumaan sa kanilang pagsasama. Dito naganap ang kanilang golden moment, isang sandali ng simpleng kaligayahan. Kumuha si Maria ng isang bago at makintab na lunchbox. Inayos niya sa loob nito ang masarap na adobo at mainit na kanin.
Nilagyan pa niya ito ng isang maliit na hiwa ng leche frule sa gilid. Noong una, ang kanyang baon ay tinapakan at hinamak sa harap ng marami. Ngunit ngayon, ang bawat butil ng kanin sa loob ng lalagyan ay simbolo ng kanyang tagumpay at pagmamahal. Iniabot niya ito kay Dante nang may kasamang matamis na ngiti. Para sa pinakagwapong CEO na nakilala ko, biro ni Maria na nagpatawa ng malakas kay Dante. At para sa pinakamagandang may-ari ng bakery sa buong mundo, sagot ni Dante habang tinatanggap ang baon ng may matinding ingat, na tila ba ito ay isang mamahaling hiyas. Habang nagpapatuloy ang kanilang tahimik na buhay, malayo sa kanila, ang balita tungkol sa mga De Vega ay dahan-dahang dumating. Hindi kinaya ni na Victoria at Tia Corazon ang pagpapanatili sa mansyon. Dahil sa laki ng mga buwis at mga natitirang utang, napilitan silang ibenta ang bahay at lumipat sa isang maliit na apartment sa lungsod. Ang bawat hiyas na natira ay isa-isang naubos para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Victoria ay madalas makitang tulala, hindi matanggap ang katotohanang ang kanyang mundong ginto ay naging abo na. Isang hapon, habang nag-aayos si Maria ng mga tinapay, sa estante, isang kartero ang dumating at iniabot sa kanya ang isang sobrang kulay asul. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang tatak lamang ng isang kilalang ospital para sa mga may sakit sa isip sa labas ng lungsod. Nanginig ang mga daliri ni Maria habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na punong-puno ng mga gulugulong guhit. Ngunit sa gitna ng mga ito, may ilang salitang malinaw na isinulat ng isang kamay na tila ba ay nawawala na sa katinoan. Maria, ang mga perlas. Kinakain nila ang mga perlas sa panaginip ko. Patawad, Maria. Madilim dito? Pakikuha mo ako. Ang sulat ay galing kay Victoria. Ang pinsang dati ay reyna ng kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga anino. Napaupo si Maria sa isang silya. Ang kanyang puso ay muling binalot ng isang mabigat na damdamin. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang makitang ganito, ang kinahinatnan ng kanyang kadugo, ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang saya. Ano iyon, Maria? Tanong ni Dante habang lumalapit, napansin ang pamumutla ng asawa. Hindi agad nakapagsalita si Maria. Tumingin siya sa malayo, doon sa malawak na karagatan kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas ng walang hinto. Isang katanungan ang muling nabuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan nga ba dapat magpatawad ang isang puso bago ito tuluyang maging malaya sa mga multo ng nakaraan? Ang liham na hawak niya ay tila isang huling hila mula sa isang mundong akala niya ay tuluyan na niyang iniwan. Ang asul na sobrang hawak ni Maria ay tila naging kasing bigat ng isang tipak ng bato. Ang bawat letra sa loob nito na isinulat ng isang kamay na nanginginig at tila nawawala na sa katinoan ay naghatid ng isang malamig na kilabot sa kanyang buong katawan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing yon sa mansyon, ang sigawan, ang mga mapanghusgang mata, at ang nakatutulig na katahimikan ng pagtataksil ng sariling dugo. Ang bawat salita ni Victoria sa liham ay tila mga aninong pilit siyang hinahatak pabalik sa madilim na hukay na matagal na niyang kinalimutan. Naupo si Maria sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo, doon sa malawak na karagatan kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas ng walang hinto. Naramdaman niya ang pait ng kanyang sariling laway habang lumulunok. Hindi niya akalain na ang isang taong dati punong-puno ng kayabangan ay mauuwi sa ganitong kalagayan. Isang babaeng nilalamon ng sarili niyang mga multo sa loob ng isang malamig na silid sa ospital. Maria? Ang boses ni Dante ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Umupo si Dante sa tabi ng asawa at kinuha ang asul na papel mula sa nanginginig na kamay ni Maria. Matapos itong basahin, bumuntong hininga ang lalaki ng malalim. Ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng isang matinding galit na hinaluan ng awa para sa asawa. Huwag mong hayaang nakawin nito ang kapayapaan mo, Maria. Ani Dante. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng proteksyon. Hindi mo na kailangang maging tagapagligtas nila. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa mansyong yon ay sapat na kabayaran para sa anumang pagkakamaling akala nila ay nagawa mo. Ang kalagayan ni Victoria ay bunga ng sarili niyang mga desisyon, hindi ng sayo. Dito naganap ang kanilang golden moment ng pagtanggap. Isang sandaling mas matimbang kaysa sa anumang yaman. Dahan-dahang isinandal ni Maria ang kanyang ulo sa balikat ni Dante, ninanamnam ang init at katatagan ng kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at doon, sa gitna ng katahimikan, ay tuluyan na niyang binitawan ang huling hibla ng galit at takot. Ang liham ni Victoria ay hindi isang tawag ng tungkulin, kundi isang paalala na ang lahat ng kasamaan ay may katapusan at ang bawat sugat ay may hangganan ng paghilom. Hindi na ako babalik, Dante, mahinang sabi ni Maria. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Hindi ko na sila hahayaang sirain ang mundong itinayo natin. Pinapatawad ko na siya, ngunit sapat na ang aking panalangin para sa kanyang paggaling mula sa malayo. Dahan-dahang itinupi ni Maria ang liham at inilagay ito sa loob ng isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang kama, isang simbolikong paglilibing sa kanyang nakaraan. Mula sa sandaling iyon, ang asul na papel ay naging isa na lamang walang halagang basura sa gitna ng kanyang makulay na kasalukuyan. Hinarap ni Dante si Maria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. May isa pa akong balita, Maria. Isang balitang magdadala sa atin sa isang masayang bukas. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang kamay ni Maria at ipinatong ito sa kanyang sariling dibdib, doon sa bahaging mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang resulta ng check-up mo kanina. Maria, magiging magulang na tayo. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay basag dahil sa labis na kagalakan. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Maria. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang bagong simula. Ang balitang ito ay tila isang malakas na hiyaw ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng kahapon. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, nagyakap ang mag-asawa ng mahigpit. Ang tunog ng mga alon sa labas ay tila isang masayang awitin na nagbababadya ng isang bagong buhay na malayo sa anumang anino ng mansyon. Ang bawat hininga ni Maria ay puno na ngayon ng pag-asa, habang ang liwanag ng bukas ay unti-unting dumarating. Dala ang pangako ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng wagas na pag-ibig at wagas na kapayapaan. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humakbang si Maria palabas ng mansyon ng mga De Vega. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa pader ng kanilang maaliwalas na tahanan sa Batangas ay tila isang piping saksi sa tahimik, ngunit masaganang buhay na kanilang itinayo ni Dante. Wala na ang amoy ng lason ng kahapon. Ang tanging pumupuno sa bawat sulok ng kanilang bahay ay ang bango ng bagong luto na tinapay at ang matamis na halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa kanilang hardin. Sa harap ng ang pangarap ni Maria, isang maliit na batang babae na may bihis na kulay rosas ang masayang tumatakbo sa pagitan ng mga silya. Siya si Esperanza, ang bunga ng kanilang pag-ibig na ang pangalan ay nangangahulugang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, kawangis ng mga mata ni Maria, ngunit puno ito ng kislap ng katuwaan na hindi kailanman nabahiran ng lungkot ng nakaraan. Mama, tignan mo po, ang ganda ng bulaklak na nakuha ko para sa'yo. Sigaw ng bata, ang kanyang boses ay tila isang masayang awitin na nagpapangiti sa bawat mamimili sa bakery. Dahan-dahang lumabas si Maria mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay mas maliwalas pa
kaysa sa sikat ng araw. Inayos niya ang kanyang apron bago binuhat ang anak at hinalikan ito sa pisngi. "Salamat anak, napakaganda nito. Kasing ganda mo." Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang bahagi ng silid, nakasandal si Dante sa pintuan, pinapanood ang mag-ina nang may matinding pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang driver na laging nakayuko at hindi na rin siya ang CEO na kailangang makipaglaban sa malupit na mundo ng negosyo araw-araw. Siya na ngayon ang isang ama at asawa na nakahanap ng tunay na kahulugan ng yaman sa bawat ngiti ng kanyang pamilya. Lumapit si Dante at niyakap ang dalawa. Isang yakap na tila ba ay nagbubuklod sa kanila laban sa anumang unos. Nagawa na bang magpatawad ni Maria? Sa bawat gabi ng kanyang pananalangin, hindi na niya nararamdaman ang pait ng sampal ni Victoria o ang bigat ng banta ni Tia Corazon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang bukas. Ang mga De Vega ay naging mga anino na lamang sa kanyang gunita. Mga taong ipinagdasal niya ang katahimikan, ngunit wala nang puwang sa kanyang kasalukuyan. Natagpuan na ba nila ang tunay na kapayapaan? Habang pinagmamasdan ni Maria ang dapit hapon mula sa kanilang balkonahe, alam niyang ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga ginto o sa laki ng isang mansyon. Ito ay matatagpuan sa bawat mainit na kape na pinagsasaluhan nila ni Dante sa umaga, sa bawat tawa ni Esperanza, at sa katotohanang maaari na siyang matulog sa gabi nang walang takot na mawalan ng dignidad. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw at tumatagos sa puso. Ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng iyong dangal o ng iyong kaluluwa. Ang bawat tao ay karapat-dapat na mahalin at respetuhin anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ang yaman ay maaaring maglaho ng parang bula. Ang kapangyarihan ay maaaring mawasak sa isang iglap. Ngunit ang wagas na pag-ibig at ang katatagan ng loob, ang tanging mga perlas na mananatiling nagniningning hanggang sa dulo. Sa huling sulyap ni Maria, sa malawak na karagatan, bago lumubog ang araw, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Dante. Ang bawat kalyo sa kanilang mga palad ay simbolo ng kanilang pagtatagumpay. Ang liwanag ay tuluyan ng nanaig sa dilim, at ang kanilang kwento, ang kwento ng isang babaeng nagtiis at isang lalaking nagprotekta, ay mananatiling isang magandang paalala na pagkatapos ng bawat unos, laging may bukang liwayway na naghihintay.